Sandy is running as an independent though, pero kaya na natin yan. Next topic tayo mga ka-GP Natics. Pag-usapan naman po natin ang bagay na ito. Etong si Chis Escudero, dahil nga po sa mga pahayag ni Sara Duterte, at marami na ang nag-express ng kanilang saloobin. At talagang naman, grabe po, puro negative ang natanggap ni Sara Duterte. And one of them is the Senate President Chis Escudero, at ang sinabi niya po mga kababayan na statement kung saan po ay talagang medyo chisa, nakukuha mo ang loob ko ngayon. Nakukuha mo ang loob ko ngayon, Chis Escudero, kasi una, hindi mo pinayagan si Bato, ME, shoutout. Ma'am Josephine Makatula, shoutout po. Hindi mo pinayagan si Bato na magkaroon ng sariling investigasyon. Alam mo, hinangaan kita doon. Kasi hindi ka kaya nila Bato na pasunurin sa kanila. Ngayon, sa pagsasalita mo doon sa mga binitawan ni Sara Duterte, ay medyo tumaas yung moral ng Senado para sa akin. Ito po ang kanyang binitawan. Unbecoming ang mga ganyang uri ng pahayag, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, tulad ng marami. Nagulat at hindi ko inaasahan yon. Paalala lang sa ilang opisyal natin, isama na yung sinabi ni Davao City Mayor Baste na dudurugin niya raw na parang Marawi ang Ilocos Norte kapag siya ay naging Defense Secretary. Actually, mga kababayan, dinidina ito ng SMNI na sinabi nila ito daw ay, ano ang tawag doon? Nakalimutan ko yung word doon sa hindi totoo. Di ba? Dinidinay nila na ito daw ay gawa-gawa lamang ng galit sa kanila. Bakit naman gagawin yon ng mga taong galit sa kanila? Hindi raw kasi ito sinabi ni Baste Duterte, mga ka-GP Natics. Yan ang sinasabi po nila. Eh bakit hindi naniniwala si Chis Escudero? Diba? Hindi ito salita na dapat ginagamit ng mga opisyal at hindi ito bagay na pwedeng idaan sa biro o isang katatawanan na kwento lamang. Para sa akin, ito ay mga seryosong bagay na nakakaapekto sa buhay ng tao na hindi natin dinadaan sa biro, much less sinasabi sa publiko. Diba? Mga ka-GP Natics, hindi natin alam kung sino ang mga nanonood sa atin. Ako, kaya very cautious ako eh. Diba? Nagmumura ako minsan pero dinadaan ko sa tawa. Pero yung kay Sara Duterte, alam mo kung panonoorin mo siya, huwag mo siyang titingnan. Alam mong galit sa dibdib ang ipinapakita niya. Diba? Yung galit na namumutawi sa kanyang bibig, yung binibitawan niyang mga salita, ay hindi nga po salita ng isang matinong leader. Eh sabi nga ng iba, sabi natin, may toyo, may topak, may saltik, may kulang na ang tornilyo ni Sara Duterte. Diba? Yung sasabihin mo mga kababayan in public, gusto kong tanggalin ang kanyang leeg. Pati yung mga katabi ko dito, gusto ko rin pagtatanggalin ang kanilang mga leeg. Gusto kong putulin. Hindi yun magandang salita. May mga nanonood na mga bata. Diba? Ilang beses na natin nakita ito. Nung nakaraan, may video na tinanggal nila. Yung video ng bata tungkol sa, hindi sa pulburon ha, meron pang isang video mga kababayan. Pero it relates ulit dun sa pulburon. Na sinasabi ni Sara Duterte. Doon na lang sa pulburon na sinabi niya sa bata, hindi na maganda eh. Na nakaka-addict yung pulburon. Nakaka-addict. Tapos hindi naman talaga yung pulburon para sa mga kabataan na nag-aaral na gano'n. Hindi yan masustansya. Walang kasustansya yan. Tapos gusto mo araw-araw ipakain dahil nakaka-addict. Diba? Wala nang tornilyo, nalaglag na. Ito mga ito, utak kriminal. Yung utak ng wala na pong katinuan. Kaya na nila nasasabi ito. Oh. At saka yung pagsasabi niya ng bullshit, 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 bullshit.
Ilang beses niyang sinabi yun. Hindi lang 5. Mga ka-GP Natics, kung napanood nyo the whole video ng kanyang press conference, ilang beses niya pong binitawan ang salitang BS, 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 BS. Diba? Drag me to hell. Oh, I'm the president of impyerno. Nakikita natin dun na very immature, na wala man lang, etong babaeng ito, talagang nuknukan ng kasinungalingan, nuknukan ng gawa-gawang kwento, at nakita natin kung magkwento parang bata. Diba? Do you believe that she's able, mga kababayan, na maging presidente? How she can talk? How she can relate and communicate with others? Tagalog? English yung nagtatanong sa kanya, isang foreigner. Kung sumagot siya, parang bata. Oh. Sabi ni Juliet Mark, obtained his Bachelor of Arts, Public Administration, Postgraduate Diploma in Urban and Regional Planning, Master of Arts. Guys, hindi ko kayo sinasakliwan doon sa inyong mga kagustuhan na iboto si Mark. What I'm trying to say, bago po sana tayo bumoto, wag yung tatalon ka agad. Alam po natin mataas na posisyon. Pangatlo sa pinakamataas na posisyon, sabihin natin, ang Senate. 'Di ba? Kung hindi man, at least isa sa mga pinakamataas na pwesto. Yung iboboto natin, dumaan lang man sana sa pagiging councilor, barangay captain, vice mayor, mayor, governor, kahit papaano may experience. Lawyer ba talaga si Mark? Eh di sana mga ka-GP Natics, kung lawyer si Mark, nandoon po sa pangalan niya yung attorney. 'Di ba? Wala po sa pangalan niya, ibig sabihin hindi siya lawyer. Kasi kung lawyer kayo, pagmamalaki mo yon. Ilalagay mo lagi yon, yung title na lawyer, attorney, sa iyong pangalan. 'Di ba? Tama po, Lars. Matuto tayo kay Boy Sili, mga kababayan. Hindi po paaralan ang Senado. Na doon ka pa mag-aaral habang pag ikaw nanalo, mag-aaral ka pa lang doon. Kagaya ng ginagawa ni Boy Sili. Sabi niyang ganun. Pag nakaupo na ako, pag-aaralan ko lahat. Doon mo palang pag-aaralan? Mga kababayan, sayang po yung oras. Sayang yung time. Imbes na ibigay natin yan sa mga islat na maayos. Na, yung taong kapaki-pakinabang, hindi na kailangan mag-aral pa. Bakit mo pag-aaralan? Dapat bago ka pumasok dyan, alam mo na. Kailangan fully equipped ka. Hindi yung ginawa mong paaralan yung Senado. Hindi ganon. Hindi ako galit kay Mark. Okay? Para maliwanag. Kasama ko yan, kaibigan ko yan. Hindi man kami ganon ka-close. Pero ang isang kaibigan, turing ko dyan, kaya ayaw ko po siya na maupo. Hindi pa pwede. Okay? Hindi pa pwede. Kumbaga sa bayabas, bubot. Bubot. Okay? Bubot po si Mark. Kahit iparating nyo kay Mark, walang problema sa akin. I stand with my ground. 'Di ba? Hindi ko iboboto si Mark. Sorry, Mark. Kaibigan kita. 'Di ba? Natutuwa ako pag magkakasama tayo, but I will not going to vote you. Kasi ayaw ko na madagdagan ang isang Boy Sili sa Senado. Na sasabihin niya, kukonsulta ko naman sa mga abogado ko. Anak, anang tinapa, oo, nandun tayo, kumukonsulta tayo. Ano bang gusto mo? Abogado mo na lang sana patakbuhin mo. Pwede tayong kumonsulta sa mga abogado natin, but not all the time. Dapat may sarili tayong pag-iisip. Dapat in pronto kaya natin mag-decide ng sarili natin. 'Di ba? Kaya natin magbalangkas ng batas. Hindi yung itatanong natin lahat. Yung sa abogado, ang gagawin na lang ng abogado ay ipaliwanag sa iyo, maging pulido ang lahat. 'Di ba? Oh.
Biba, sabi ni BMB Eva Hernandez, Sir GP, si ma'am po ba iyo? Sino si ma'am? Sorry, hindi ko po kilala yun eh. Christy Tagle, shoutout po sa inyong lahat. Again, mga kababayan, going back dito kay Cheese Escudero. Maganda tong ginagawa ninyo. Kasi habang kayo ay hindi nagsasalita, Cheese, the fact na lalo po dadami o ang gagawin ng mga ito ay paulit-ulit sa kanilang mga ginagawang hindi maganda. Tama yung ginawa nyo kasi nagiging huwaran kayo. Sabi ko nga, unang puntos ka kay Bato. Napuntosan mo sila doon nila Bongo na hindi magsagawa ng sarili nilang parallel hearing. Pangalawa, yung pagsasalita mo na unbecoming, etong si Sara sa kanyang mga pahayag, sa kanyang etiketa, ay inahangaan ko po ito na nagsasalita kayo. Pangatlo, yung tinira mo rin si Baste. Not literally tinitira. But then again, mga kababayan, ito ay inahadlangan niya. Kumbaga, ano ba yun? Kinukontra niya yung mga sinasabi ni Baste, ni Sara Duterte. Diba? Pero inyo, mga kababayan, gagawin mong parang Marawi. Kasi from the word itself, Marawi, nakita naman natin na pulbos yung buong Marawi. Diba? Yung Marawi na pulbos. Naubos yung mga tao doon. Kaya nga wala nang bumabalik doon sa Marawi. Hindi na matirahan yon. Kasi anytime pwedeng bumagsak yung mga establishment doon. Oo, mayroong mga bumabalik na konti. Pero halos ayaw na nilang pabalikin. Ganon ang gagawin ni Baste, mga ka-GP Natics. Sabi ko nga, bakit mo gagawin yon? Bakit pinag-iinitan mo ang Ilocos Norte? Samantalang, ang problema dyan sa Davao, ilang decade na kayo dyan, ilang years na kayo dyan, 33 years, more than 3 decades. Ang problema ng droga nandyan pa rin. Ang problema ng pagbabaha nandyan pa rin. Doon nga sa munisipyo ninyo, 37. Ang nahuli, ang positive. Bakit ka tatalon sa ibang lugar? Tas gusto mo pa na wasakin, gawing Marawi? Simple lang, yan ay paghihigante. 'Di ba? Ang tawag dyan, mga kababayan, ay kademonyohan. Kasi ang iniisip mo lang, makaganti ka sa kapwa mo. Kaya nga sabi ko, napakadelikado pag si Sara ang umupo. Bakit? Gagantihan tayo niyan. Hindi lang kayo, hindi lang ang mga Marcos, kasama ang mga vlogger. Sigurado yan. Pag nakaupo si Sara. Kaya nga ngayon, nag-iipon na ako eh. Para pag si Sara ang naupo, lilipad na kami ng ibang bansa, sana makaipon. Diba? Mahirap pag si Sara ang nakaupo. Baka 5 times ni Digong yan. Eto pa lang, pinag-iisipan niya ngayon ang presidente na pugutan ng ulo? Sa national media niya pa yun, diba? Sinasabi. Paano pa kaya kung siya na ang presidente? Mga kababayan, di ginawa niya na yun. Shoutout daw kay Coloma, sabi ni Lloyd. Makaroon sa Idol. Sabi ni RC Mas Vlog. Sira ulo ka, Baste, ang lawak ng Ilocos Norte kaysa sa Davao. Di ba? Grabe mga sayad. Alam mo, sa totoo lang, mga kababayan, ngayon ko napagtatanto, ang mga Duterte may mga sira sa ulo. Mga lawala ng tornilyo. Di ba? Lahat sila may mga topak, lahat sila may mga sira sa tuktok. Sabi ni Arnel Reyes Nabu Sr., go Philippines, si Philip na lang iboto mo, tropa ni Boy Silly. Wag na. Hindi ko iboboto yun. Ayaw ko nga kay Robin Padilla, tapos iboboto ko pa si Philip Salvador. Ang panuntunan ko dyan, simple lang. Bago ka tumakbo bilang isang opisyal ng gobyerno, kailangan yung pamilya mo, unahin mo. Okay? Yun lang yun. Siya nga, ginagamit niya pa si Chris Aquino na ito daw ay pinaglaruan niya. Biruin mo yun?
Eh kung si Chris Aquino ginagamit niya, pinaglaruan, pinagtaksilan, eh tayo pa kaya? Sabi nung iba, kung kung ikaw nga pinaglalaban, ikaw pa kaya? Oh, 'di ba? Sabi niyang iba. Kay Philip baliktad. Kung ikaw nga pinagtataksilan, kayo pa kaya? Oh. Sige nga, subukan yung iboto 'yun. Dadami talaga yung mga bobo sa Senado. Oh. Kasi sabi ng iba, hindi, kaya kami tumatakbo kasi puso namin para sa mahihirap. Putak. Magmumura na talaga ako. Ano ba talaga ang gusto nyo dyan? Dalawa lang naman yan eh. Puso o pera. Ganun lang yun. Puso o pera. Mga kababayan, kung may puso ka, may alam ka, sige go. Pero, pag ikaw hindi well-trained, hindi ka eksperyensado, pupunta ka dyan, mapupunta ka talaga sa pera. Kasi kakainin ka ng sistema. Kahit sabihin mo may puso ka, ipaglalaban mo, yung mga kababayan mo, pwede mong ipaglaban yung mga kababayan mo. Nandito tayo sa social media, oh. Ipinaglalaban ko yung mga karapatan natin. Ipinaglalaban ko na magkaroon tayo ng sapat na kaalaman tungkol sa mga Duterte na ito. Oh, gusto ko malaman ninyo yung ginagawa ng gobyerno natin para sa atin. Na sa kabila, sinasabi nila puro ayuda, Mr. President ayuda. Bakit? Gusto nyo? Ako, anti-ayuda ako. Kasi di naman ako mahilig dyan eh. Kaya ko naman magbanat ng buto. Pero mga kababayan, iniisip ko yun sa sarili ko. Ayaw ko sa ayuda. Pero paano yung ibang mga kababayan natin? Gusto nila ng ayuda. Kasi kahit paano, makakatulong ito sa pantawid nila nung kahit ilang araw man lang. Diba? Malaking bagay. Kaysa naman, anong gusto nyo? Ayuda o sa bulsa? Oh. Sabi ni RC Mas Vlog, Jack Kayat nga iboto Dagiti nga Ilocano. Dagiti nga Duterte, di ba? Oh. Yun lang yun, simpleng-simple. Kaya maganda yung sinabi ni, mabuti nga, matino pa yung pahayag ni Chis Escudero eh. 'Di ba? Hindi niya pa mga kababayan, hindi niya talaga binabanatan. Ano lang, simpleng komento lang yung ginawa niya na siya ay hindi sumasang-ayon sa pahayag nila Sara Duterte. Okay na 'yon. 'Di ba? Okay na 'yon. Hindi naman niya binanatan na masama itong mga Duterte na 'to, mga bunganga ang papangit. Hindi naman niya sinabing ganun. Ang sinabi niya lang, hindi ito maganda, lalong-lalo na ito ay naka-live telecast. Ito ay nababasa, nakikita ng mga tao, hindi lang naman mga matatanda, pati mga bata, nakikita nila yan. Alam nyo naman, ang nakikita ng bata, iniidolo nila yan. Diba? Miss Calderon, ayuda para sa mangingisda at ginagawa naman po, kaya nga meron tayong FAF. Diba? May ayuda sa mga mangingisda. Kasi nanggaling kami ng ng Sambales. Saan pa ba kami nanggaling na ng Cavite? Mga mangingisda natin, may mga ayuda sila. Kahit yung mga farmers meron. Oh. Si Lux Spirito, baka iboto ko pa yan. Kahit sabihin ninyo NPA yan. 'Di ba? Kasi mga kababayan, ano ang patunay natin na na NPA? Puro tayo ganyan eh. Kasi si Brosas, si Manuel, etong si Castro, sabi nila NPA. Pero yung nag-aakusa, sila Eric Celis, hanggang ngayon wala silang mapatunayan. Wala silang maipakita na yung mga yon ay member ng NPA. Puro dakdak lang. Ngayon, kung titingnan ninyo, Duterte faction versus yung sinasabi nila na NPA dyan sa Kongreso, kung magbibigay ng pahayag, itong mga NPA faction daw kuno, sabi nila Duterte, talaga sila nagbibigay ng magandang argumento. Nagbibigay sila ng, kumbaga, tatanungin kanila, babanatang kanila, but end of the day, meron silang tinatawag na constructive criticism. Meron silang sagot paano makakatulong ito sa gobyerno. Pero dito, wala. Banat lang ng banat. Walang kakwenta-kwenta sa mga Duterte faction. Diba?
Ma'am Evelyn Lubin, shoutout